Hello, Virgo, yan. This is your reading for the next 6 months, Virgo. Ano ba yung mga kaganapan na pwedeng nangyari, paparating sa'yo itong susunod na 6 months. Please don't forget to like, follow, or subscribe kung bago po kayo dito. Maraming salamat sa support sa mga nag-member sa ating channel, mga nag-subscribe sa ating page, mga nag-avail ng personal readings. Speaking of personal readings, lahat ng details na kailangan nyo nakasulat sa ibaba sa description nitong video. Okay, staying focused ang iyong overall energy. No, nakalagay dito, hold the course. Ibig sabihin, if you have something na gustong-gusto mong ma-achieve and sinimulan mo na, no, ibig sabihin, hold the course. Ituloy-tuloy mo lang yan. Okay? Kumbaga, wag kang basta-basta titigil doon sa ginagawa mo, no? Kumbaga, keep on pushing and maging focus ka doon sa goal mo talaga, no? Kumbaga, iwasan mo yung mga distractions, no, na pwedeng maka-apekto dito sa iyong ginagawa, sa iyong pinaka-goal. Kumbaga, follow your dreams. Huwag mong sukuan, and kumbaga, wag dire-diretso ka lang doon sa path mo. I-avoid mo yung mga pwedeng makakontribute para mawala yung focus mo doon sa ginagawa mo. Gawin mo lahat ng mga necessary na kailangan gawin, and then yung unahin mo yung which is most important, no? Para doon sa iyong goal. Kasi pwedeng magkaroon ng mga distractions, no? So ang pinaka advice ng card mo is maging focused ka, and wag kang magpapa-affect sa mga distractions. Tsaka keep going kahit ano pang kaharapin mo, no? May mga distraction man, may mga difficulties. Ang importante committed ka. Committed ka at focused ka doon sa iyong goal. O yung focus ka doon sa destination na gusto mong marating. Kaya i-put mo yung i-put mo yung commitment mo, yung dedication mo, yung attention and focused. Maging focused ka. Meron ka ritong broom, tsaka 7 of Wands. Okay. You have to make way. You have to make way dito sa bagong paparating sa iyo. No? Pwedeng kailangan mo may mga kailangan kang bitiwan na, i-let go. Mag-make ka daw ng space para dito sa bagong paparating sa iyo. Ibig sabihin, decluttering. Pwedeng may blockage kasi kung halimbawang may mga bagay ka na hirap kang i-let go, instead na papasok yung mga bago sa'yo, kung fixated ka pa rin doon sa past, doon sa mga tapos na, no? Parang yun yung sinasabi ng card mo na dapat harapin mo to, yung mga bagong setup, itong changes
no, itong mga next 6 months. So nakikita ko na may mga ending din, possible na magkaroon ng ending, possible din na meron kang sisimulan na bago. Ayan. Kumbaga, parang may transition eh. May transition, may transformation sa buhay mo, sa sitwasyon mo sa susunod na 6 months. Siguro kung meron ka mang mga dapat i-let go, it could be a relationship, no? Or mga bagay. It could be anything na dapat mag-goodbye ka na. Kumbaga, kung ano yung mga bagay na yan, or people na hindi na nagsuserve for your highest purpose, no? So, yun yung mga dapat mo nang, i-let go. Kailangan mo kasi ng mag-clean up, mag-organize kung ano yung mga dapat mo nang i-declutter. Kasi yun yung nagki-create sa'yo ng yun yung nagki-create sa'yo ng blockage. So, hanggat hindi mo na clear yung mga energies na yan, hindi ka magkakaroon ng hindi makakapasok sa'yo yung mga bagong grasya and hindi magkakaroon ng magandang change. Kaya yun yung ino-urge sa'yo na itong card na to. So, yun na nga, nabanggit ko nga, pwedeng may mga ending dyan. So, sabihin natin, friendship na nag-end, a romantic connection na nag-end, no? At yun yung magbibigay sa iyo ng mga bagong opportunity sa tingin ko. No, pwedeng may endings, pwedeng meron ding opportunities na napaparating sa iyo, no, sa susunod na 6 months. Parang nafe-feel ko rito sa yung 7 of Wands is parang mako-call out ka dito sa isang bagay. So, siguro it's time na talagang kung alam mo naman na nagkamali ka, no? There's no need to, yung deny or to avoid. Lalo na kung alam mo naman yung naging kasalanan mo or pagkakamali mo. No? Ibig sabihin, ito yung facing the consequences ng kung ano man yung ginawa mo. So, you need to be accountable. Lahat tayo, no? Actually, lahat tayo, accountable tayo sa lahat ng ginagawa natin. Okay? So, papasok kasi dun yung karma eh. Di ba kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. So, in this card, yun yung nafe-feel ko, na parang you will be held accountable for something. Hindi ko alam kung ano yon, pero the fact here is kailangan mo harapin, no? Harapin, maging accountable ka doon sa ginawa mo. Kasi alam mo naman kung ano yung ginawa mo eh. No? Kung ano man yung tinutukoy dyan sa 7 of Wands mo na yan. So, for your challenge card, no, you have fellow travelers. Support is all around you. Okay, pwedeng yung iba mahirapan kayo sa situation ninyo. And pwedeng ang maging challenge is mahirapan kayo kumbaga hindi lahat ng tao expectin mo na kakampihan kanila, maiintindihan kanila, or makaka-relate sila sa'yo, or hindi ka makaka-expect na lahat ng tao matutulungan kanila. No? So siguro merong piling-pili, or may iilan or iisa lang na talagang yun lang yung makakaintindi sa'yo or pwedeng sumuporta sa'yo. So limited, yun yung nafe-feel ko. No? During times of struggles, difficult situations, itong next 6 months, siguro baka not all the time matutulungan ka, no? There will be times na ikaw lang mag-isa talaga yung kakampi mo, or ikaw lang din mismo yung dadamay sa sarili mo. Okay? So yan, so siguro medyo difficult, no? May mga times na difficult talaga. Pero hindi naman sinabi na walang-wala talaga na, sabi ko nga, hindi naman lahat tutulong sa'yo. Siguro may iilan or iisa lang.
King of Wands. Okay, so meron pala dito na nakalimutan kong banggitin. May may Scorpio energy, tapos fire sign energy. Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so nakikita ko dito, ayan, kasi nga 'di ba parang may situation dito na magiging accountable ka or pwedeng may situation na ikaw ay maa-accuse of something. Pero alam mo, huwag kang mag-alala kasi lumitaw yung King of Wands. So darating talaga yung point na at first pwedeng ikaw yung maging held accountable, ikaw ituro nila, mapagkaisahan ka nila, hindi ka mabigyan ng justice or hindi mo na-prove yung sarili mo. Darating at darating din yung situation, no, na kung ano man tong pinaglalaban mo, finally, maiintindihan ka rin nila, magkakaroon ng clarity sa situation mo. No, pwedeng ma-enlighten ka dito sa susunod na mangyayari na to or pwedeng sila yung ma-enlighten mo. No, about a matter na parang sa iyo magkakaroon ng sa iyo magagaling yung answers para ma-prove mo sa kanila na halimbawa, if you're innocent, hindi ka naman talaga yung may kasalanan dyan. Okay, so I think this card is telling you na huwag kang mag-alala kasi kumbaga lilitaw at lilitaw din naman yung totoo. Okay? So, pwede ka ring pwede ka ring makakuha ng magandang position. Yan. So, kung nag-a-apply ka, pwede kang makuha mo yung job, yung position na gusto mo or pwede rin na posibleng promotion yan. No? So, tignan na natin yung magiging blessing para sa iyo. O, di ba? Sabi ko na lalabas at lalabas yung truth. Ayan, discovering the truth. Okay? You stand in the light of truth. Kaya nga dito, halimbawa, ikaw yung parang na ituro nila dyan. So, huwag kang mag-alala. Importante, kung alam mo sa sarili mo, kung hindi ka naman talaga guilty, wala kang dapat ikatakot. No? Kasi, eventually, lilitaw din yung katotohanan. Ayan, merong truth na ma-uncover dito. Dito, in the next 6 months. No? Pwedeng may matutuklasan ka, okay? So, may marirealize ka, ma-enlighten ka about something, or yung ibang tao, sabi ko nga, yung mapuprove mo or ma-enlighten mo sila, no, tungkol dun sa situation, ano ba talaga yung totoo. Lilitaw at lilitaw yan. And you will stand by doon sa pinaninindigan mo. Okay? So, ito yung blessing na makukuha mo. Finally, kung talagang wala ka namang kasalanan, lilitaw at lilitaw din naman yung totoo Yun yung blessing na marireceive mo, yung kumbaga yung ma-clear yung name, yung reputation mo, no? If ever yun man yung nakataya dito sa bagay na tinutukoy ng cards. And for your love life naman, tingnan natin. Ten of Pentacles. Wow, so ang ganda ng card mo, no? Parang ang binabanggit dito, having it all. Ibig sabihin, magiging very fulfilled. Magiging very fulfilled ka in terms sa love life mo, no? Ibig sabihin, pwedeng stability yan. Stability ng relationship, ng family. Magiging solid nung relationship ninyo. At nakikita ko rin na yung iba, kung may mga plans kayo na dito, pumasok sa pagpapamilya, sa pag-aasawa, pwedeng this is an indication na matutupad na yung yun. Kung may mga plano ka man na ganun pagdating sa love life mo o plano nyong magjowa na magpakasal, okay. So nakikita ko rin para doon sa mga nagkaroon ng mga hiwalayan, possible na
bumalik or mabuo uli yung samahan ninyo, yung family ninyo, kung na broken family man kayo or na broken man kayo magjowa. Kung nakikita ko dito is magiging, at kung wala naman kayong problems, no, ibig sabihin itong 6 na buwan lang na to is magiging stable, smooth naman. Wala kayong masyadong encounter na problema. No, solid and stable yung inyong samahan. Tingnan pa natin yung mga closing messages mo. Choosing your path, all is possible. Okay, kaya nga kahit gaano kahirap, ayan, kasasabi ko lang. Kahit gaano kahirap, no? Kasi parang mayroon kang pagdadaanan na mahirap eh. Pero wag kang mag-alala, kahit gaano kahirap yan. Ano yung unang card mo, yung main energy mo is staying focused. Staying focused and committed, no, na wag kang mag-give up doon sa path na tinitake mo. Okay, just continue and focus on your goal, your destination, kahit gaano man kahirap yan. No, for sure may darating na situation na mahihirapan ka eh. Pero it's just a process, a transition na kailangan mo lang pagdaanan. Pero eventually, masusurvive mo rin yan. Kasi yan, all is possible. Kahit anong path pa yung tahakin mo, the most important thing is yung pagiging dedicated mo, committed mo. Hindi ka nagpapadistract, diba yung mga pinag-usapan natin kanina. So, kailangan mag-stay strong ka lang, focus ka doon sa path mo, sa goal mo. Malalagpasan mo rin itong mahirap. Merong magandang nakalaan sa iyo eh. Okay, pero mukhang kailangan mo ng pagdaanan mo yung mahirap, may mahirap na part ka munang pagdaanan. And then after nun, yun na yung blessing na nakalaan sa iyo na marireceive mo. Okay? All is possible, tandaan mo. Maraming possibilities, maraming magandang pwedeng mangyari sa iyo. Nakadepende na lang talaga yan sa perseverance mo, sa commitment mo, sa dedication mo. Kung magki-quit ka ba or hindi. Pero ang nakikita ko dito is maswerte ka. Blessed ka kasi kahit na anong piliin mo posible mo talagang ma-achieve. So ang nakikita ko, stronger yung chances, mataas yung chances ng success. Or mataas yung chances na ma-overcome mo yung mga lahat ng mahihirap na part na yan. Okay? So, purification talaga. Kailangan mo talaga mag-declutter, mag-purge, no? So, nakikita ko dito sa broomstick card mo kanina. So, nakikita ko dito is mag-shed ka talaga eh. May mga bagay talaga na matatanggal na sa buhay mo. No? Yung sabi ko nga yung mga bagay na yan, na hindi na nagsaserve ng highest purpose mo. Yun na talaga yung dapat mong tanggalin or kusang huhulas, matatanggal sa buhay mo. Okay? So, that's all of the energies na na-pick up ko para dito sa next 6 months mo, Virgo. Don't forget to like and share. Subscribe. Take care. God bless.